Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Uy, tol! Sabi ko na nga ba, nandito ka sa tabing ilog eh. Dumaan ako sa bahay nyo kanina. Sabi ng nanay mo, umalis ka nga raw. Dito alam kung saan ka nagpunta eh. Tahimik ka raw nung umalis. Mukha ka raw tinotoyo. Kaya naisip ko na dito ka nagpunta sa tabing ilog. Dito ka lang naman nagpapalipas ng toyo eh. Bakit ka ba naman tinotoyo ha? Dahil mo pa talaga babae, no? Wala. Gusto ko lang magpahangin. Magpahangin ba ka mo? Sana tinawagan mo si Jepoy. Yung hangin nun, hindi nauubos eh. Ipinanganak yata siyang may kakambal na ventilador. Teka. Bakit ka ba nandito? Ang saya mo yata ngayon ha. Anong meron? Ayun nga. Hinahanap kita kasi gusto kong ibalita sa'yo yung masayang bagay. Natatanda mo ba yung palagi kong sinasabi sa'yo? Yung mutya ni Lolo? Yung mutya ng nyog? Yung nakakabit sa pulo ng itak niya? Oo, yun nga. Sino bang makakalimot dun eh? Palagi mo ibinibida yun. Ano na naman ba yung bago mong kwento tungkol dun? Eto nga, ang saya-saya ko kasi ibinigay na sa akin ni Lolo. Nagulat nga ako kanina eh kasi bigla niya akong tinawag. Tapos sinabi niya panahon na raw para mapunta sa akin yung mutya. Di ba, dati kinukulit ko pa siya para hingin yun. Ngayon, kusa niya na ito ibinigay. Ito, dala ko na yung itak. Tingnan mo, makikita mo itong pulo na ito. Binalutan nito ng baon ng nyog. Nakita mo itong apat na mata na to. Yan ang mata ng nyog. Yan daw ang mutya. Ganon? O ngayon, ano na gagawin mo dyan? Saan mo gagamitin ng itak? Pansibak ng kahoy? Pangputol ng damo? Pangkatay ng baboy? Paano makakatulong yung mutya doon? Ay nako, malaki talaga yata problema mo, no? Alam mo, nung bata pa ako, isang beses nakita ko si Lolo na may kaaway sa gubat na mabangis na hayop. Nakita ko kung paano niya gamitin tong itak na to. Ang tingin ko kay Lolo nung araw na yon, nako, isang superhero. Ang bangis tol. Kitang-kita ko yung itak na nagliliwanag. Nasilaw pa nga yung kalaban niyang mabangis na hayop eh. Tapos, itong itak na to, bigla na lang kuminang yung talim. Kasi sobrang talas eh. Parang bagong hasa. Tapos, bumilis yung kilos ni Lolo. Sa isang iglap yung hayop na yun eh, nahiwa sa maliliit na parte. Naging pang adobo ka. Pati yung mga buto niya, walang kahirap-hirap niyang nahiwa. Yun yung gusto kong magawa kaya gusto kong mapasa akin ng itak niya. Gusto mo nga maging matador. Sabi ni Lolo, hindi naman ito magagamit sa kung saan-saan eh. Pinipili lang daw ng mutya kung kailan siya magpapagamit sa nagmamay-ari sa kanya. Maputi ka pa, masaya. Ikaw lang yata yung masaya na pinamanahan ng weirdong bagay eh. O bakit? Nakakatuwa naman talaga to ah. Nakikita mo itong kwintas ko? Binigay din ni Lolo sa akin to eh. Ang sabi niya, mutya raw to ng hangin. Ibinigay daw sa kanya ng diwata na minsang tinulungan niya. Dito daw sa ilog na to, nakita niya yung diwata na naiipit ng dalawang malalaking bato. Dahil sa malakas na pagragasa ng tubig. Ayun, ginantimpalaan daw siya ng mutya dahil sa kanyang pagtulong. Ha? Talaga? Patingin nga. Ayan oh, gusto ko sa yun eh. Para may dalawa ka ng mutya. Ano naman ang gagawin ko dyan? Mas masaya ako kapag ang ibibigay ni Lolo sa akin yung hardware niya. Buti sana kung ginto yung kwintas na yan eh. Masasanla ako, mabibenta. Pero ordinaryong bato lang yan. Anong gamit niyan? Di naman pwedeng gawing panghilot kasi sobrang liit. Ganda naman ng batong to. Mag-best friend talaga ang Lolo natin ano? Pareho silang may mga mutya eh. Ay teka sandali. Kung binigyan tayo ng mutya, ibig sabihin, binigyan din ng mutya si Jepoy. Naku, baka ipamana na sa kanya yung anting-anting ng lolo niya. Di ba may anting-anting yun na ibinigay sa kanya ng asawa bago mamatay? Yung lagi ibinibida ng lola niya. Kasi ang anting-anting daw na yun marami nang napagdaanan. Malakas na pangontra daw yun sa mga aswang. Tara, bunta natin si Jepoy. Makipagbalita tayo. Naku, wala akong oras. Uwi na ako.
Kailangan ko pang tapusin yung mga pag-iimbentaryo sa hardware ni Lolo kasi kailangan may paubos na yung mga stock bago umorder uli. Uy! Teka! Di ka ba sasama? Punta natin si Jepoy. Kausapin lang natin saglit. Saka yung kwintas mo, oh. Sa'yo na lang yan. Subukan mo ibenta sa iba. Pinaglolo ko lang tayo ng mga lolo natin eh. Patatanda na kasi. Mga nag-uulyanin na. Sakyan na lang natin yung imagination nila. Paano kapag hinanap sa'yo to? Di sasabihin ko na wala. O sige na, uwi na ako. Nagkamot na lang ng ulo si Zack habang umiiling. Alam niyang hindi talaga maniniwala ang kaibigan niyang si Jerry sa mga kwentong mutya at anting-anting. Masyadong seryoso sa buhay ang kaibigan at walang ibang gustong gawin kundi ang mapalago ang negosyo ng kanyang pamilya. Nang makalis na ang motor na sinasakyan ng kaibigan, ay naglakad na rin si Zack para puntahan ang kaibigan niya si Jepoy. Ilang minuto na siyang naglalakad at abot na niya ang bahay ng kaibigan. Nakita niyang tumatakbo si Jepoy at nalagpasan na nito ang kanilang bahay. Napahinto si Zack sa paglalakad dahil sa pagtataka kung bakit mabilis na tumatakbo ang kaibigan na parang may tinatakasan. Maya-maya ay malalapitan na siya ng kaibigan. Bago pa ito lumagpas sa kanya, ay hinawakan niya agad ang shirt nito dahilan para mapahinto sa pagtakbo si Jepoy. Oh, bakit na tumatakbo? May umabot sa akin, tol. Kailangan ko makatakas. Ha? Sino? Wala naman ah. Meron! Nandyan! Halika dito! Magtago tayo, bilis! Mabilis siyang hinatak ng kaibigan papunta sa likod ng bahay na malapit sa kanila. Pagkatapos ay pasilip-silip sila para tingnan ang humahabol kay Jepoy. Maya-maya ay nakita ni Zack ang dalawang babae na humihingal sa pagtakbo. Palinga-linga ang mga ito dahil hinahanap si Jepoy. Leche, nakakairita talaga naman, oh. Bakit pa kasi sila umahabol sa akin eh? Bakit nga ba? Ano bang atraso mo? Siguro nabuntis mo sila tapos sinatakasan mo, no? Sinaulo ka ba? Hindi ko gusto na abulin ako ng mga bebot, no? Ang gusto ko, ako maging bebot. Ha? Ano ka mo? Ang ibig ko sabihin, gusto ko ako ang nag-aabol ng bebot. Ayoko ng ganyang pinagkakaguluhan ako. Nakakainis. Ikaw na nga hinahabol ng mga bebot pero naiinis ka pa. Dapat nga matuwa ka eh. Sa akin mo ibigay yung mga yan. O kaya palit na lang tayo ng muka. Kung naging kasing gwapo mo ako, nako, dami kong chika babes. Hindi ko naman gusto maging gwapo eh. Gusto ko maganda. Ha? Ano ka mo? Ha? Sabi ko, ayaw ko sa babae sobrang ganda. Gusto ko yung sakto lang. Tara nga dun. Baka makita pa tayo dito. Tsaka magaling. At saka pupunta. Sa ilog. Anong ginawa mo dun? Pinuntahan ko si Jerry. May pinag-usapan lang kami. Ha? Tungkol saan? Importante ba? Di naman masyadong importante pero masaya lang ako. Ibinigay na kasi sa akin ni Lolo yung mutya niya. Tapos si Jerry, ibinigay na rin sa kanya yung mutya ng lolo niya. Pupuntahan talaga kita kasi itatanong ko kung ibinigay na rin ba sa iyo ng lolo mo yung anting-anting na naiwan ng lolo mo sa kanya. Yun ba? Nung nakaraang taon pa yun, ibinigay sa akin ni Lola. Di ko lang kinukuha eh. Ha? Bakit? Anin ko naman yun. Tsaka, ermitanyo? Isasabit ko sa liko yung mukhang ewan na kwintas. Baka lang yun na hinulmahan ng simbolong di ko naman maintindihan eh. Bagay lang yun na pinaniniwalaan na may power, pero wala talaga yun. Pareho kayo ng paniniwala ni Jerry. Ikaw lang kasi yung parang bata na naniniwala sa mga kwentong barbero na yan eh. Dapat sa'yo, doon nagtatrabaho sa barbershop ko eh. Magpakalat ka ng mga kwentong katang isip. Teka, saan pa tayo pupunta? Ayoko pa umuwi. Baka mamaya pumunta sa bahay yung mga babaeng parang kinukurot sa singit kumakatili eh. Di puntahan na lang natin si Jerry sa kanila. Ibibigay ko tong kwintas niya. Baka hanapin sa kanya ng lolo niya magalit yun. Akala ko ba binigay sa kanya, bakit nasa iyo? Paano, iniwan niya sa akin kasi ayaw niya raw. Pero sa kanya ito dapat nasa kanya to. Wala namang bisa ang mutya kapag ibang taong nagmamay-ari. Kapag hindi ko ito binalik sa kanya, baka mamatay ito. Bakit? Buhay ba yan? Bato lang yan eh. Ay nako, tara na nga.
Sumasakit na ang ulo ko sa kakakausap sa inyong dalawa. Dapat kayong dalawa ang nagsasama eh. Alam mo, minsan, iniisip ko kung bakit kaya naging kaibigan ko kayo. Hindi rin masaya eh. Ako rin nagtataka kung bakit naging kaibigan ko yung weirdo katulad mo. Malapit na sila sa bakuran ng bahay ng kaibigang si Jerry nang makita nilang pinagagalitan ito ng kanyang lolo. Hinahabol si Jerry ng lolo niya at pinaghahampas ng walis tingting. Dali-dali namang nagtatatakbo ang binata hanggang sa makalapit sa kanila. Oh, ano nangyari? Bakit ka pinapagalitan ng lolo mo? Nalate kami sa shooting, sayang. Sinabi ko kasi na naiwala ko yung kwintas na bigay niya. Ayun, galit na galit. Magagalit talaga sa'yo yun. Sabi ko sa'yo, mahal ka sa kanya to eh. Tapos iwawala mo lang. Ano sabi mo? Pag daw akong uuwi hanggat hindi ko nahanap. O edi eto, ikwintas mo na. Baka nga tuluyan pa yung mawala. Bayan? Ay, alis muna tayo. Ayoko muna umuwi. Saan naman tayo pupunta? Huwag sa bahay O sige, sa bahay na lang muna. Tara na. Kaysa naman dun sa ilog, lalamukin lang tayo dun. Umuwi nga sila sa bahay ni Zack. Naabutan nila ang lolo nitong si Lolo Igme na abala sa paghahasa ng itak. Magbubukid ang matanda at sa gulang na 65 ay malakas pa ito at pinamamahalaan pa rin ang malawak nilang taniman ng niyog. Saan ba kayo galing na tatlo? Naglalamyarda na naman kayo? Sa ilog lang po, Lo. Pinag-usapan po namin yung tungkol dito sa mutya. Alam mo, Lo, ibinigay rin pala kina Jerry at Jepo yung mutya ng lolo't lola nila. Bibigay talaga yon dahil napapanahon na. Pinag-usapan na namin yon doon pa. Kung kanino at kailan dapat ibigay ang mutya. Po? Talaga po? Bakit po? Kasi nga, tuwing ika-10 taon, kailangan dalhin ang mutya sa kauna-unahang baryo ng mga antingero. Doon ito inaalayan ng dasal para mapanatili ang kapangyarihan ng mga mutya. Palagi namin ginagawa yon tuwing ika-10 taon. Ngayon, matanda na kami. Kaya kayo na ang gagawa doon. Kala, totoo ba? Hindi naman namin alam ang baryo na yun eh. At hindi rin naman namin alam kung paano alayan ng dasal ang mga mutya namin, Lo. Naku, Lolo Igme. Kapag po talaga usapang mutya at anting-anting, talagang magkasundo kayo ni Zack, no? Paniwalang-paniwala sa mga sinasabi niyo, apo niyong yan eh. Hindi ako nagbibiro, Jepoy. Huwag niyong ipagsawalang bahala ito. Alam na mga kalaban na natutulog ang mutya at anting-anting kapag sumasapit ng ika-10 taon. Kapag ito'y hindi naalayan ng dasal, mananatili na itong tulog. Magkakaroon sila ng dahilan para maghasik ng lagim sa baryo natin. Gagawin nila ang lahat para hindi nyo mapuntahan ang sinaunang baryo ng mga antigero. Saan ba makikita yung baryo na yun? Palaging bukang bibigyan ni Lolo eh. Kahit nga yata nananaginip nagpupunta siya ron eh. Tsak, pipilitin niya akong dali ng mutya para alayan ng dasal. Gagawin niya talaga yan, Jerry. Ang mutya ng lolo mo ang pinakamalakas na mutya. Kapag yan ang natulog, hindi na matatalo si Brokilda. Sino naman po si Brokilda, Lo? Ano naman po yung connect niya sa buhay natin? Yan lang naman ang pinuno ng mga aswang na Amazona na walang ibang gusto kundi ang tuluyang matapos ang kapangyarihan ng mga mutya. Alam niyang malaking hadlang sa kanya ang mga ito. Kinatatakutan ni Brokilda ang mga mutyang yan. Kaya gagawin niya ang lahat para hindi na yan magising at tuluyan ng mawalan ng saysay. Nang sa ganon, magagawa na niya kanilang gusto ng walang nakakahadlang. Ano po ba yung ipinaglalaban ng Bruhildang yan? Brokilda, Jepoy! Brokilda! Di Brokilda po. Baka kapag magkaharap kami niyan, mas bagay pala sa kanya ang Bruhilda na pangalan eh. Napakagandang babae ni Brokilda. Muntik na nga niyang maging asawa ang lolo ni Jerry noon. Pero kung gaano kaganda ang itsura niya kapag nasaan yung tao, ganun naman kapangit ang itsura niya kapag nasaan yung aswang.
Ang mga Amazona ay magagandang babae. Pero kabaliktaran naman kapag aswang na. Mas pangit, mas malakas ang kapangyarihan. Ang layunin nila ay mandukot ng mga lalaki para lahian sila. Pagkatapos, gagawin nilang pagkain ang mga ito. Ginagawa rin nilang pagkain ng mga sanggol na lalaki. Babae lang ang binubuhay nila. Bihikan din sila sa lalaki. Ang gusto nila ay mga gwapo. Huy, ligtas pala si Zack. Sana all. Dapat na kaming kabahan ni Jerry. Hoy, baka nalilimutan mo. Beauty's in the eye of the beholder, no? Parang gusto mong ilaban na gwapo ko sa paningin ni Brukilda. Malay mo, baka exotic ang gusto nun. Ay teka, sandali nga. Hindi naman ako ganun kapangit Di ko naman kasi sinabi na pangit ka eh. Ang sabi ko lang, hindi ka bet ng mga Amazon ng aswang na yun. Kaya ligtas ka kumbaga. Hoy, huwag mo nang ibahin. Doon din papunta yung sinasabi mo. Teka Lolo Ugme. Saan ba nandun yung baryo ng mga antingero? Sandali nga po. Medyo magulo lang yung kwento nyo eh. Baryo ng mga antingero tapos babawalan ng mga aswang na puntahan? Ano nangyari yun? Ang baryo ng mga antingero ay kinatatakutan noon ng mga Amazon ng aswang dahil doon nakatira mga taong may tangan ng anting-anting at putya. Ilang taon nilang sinubukang lusubin yon. Kaya naisipan nila na dukutin ng mga kalalakihan para hindi na dumami ang lahi ng mga nakatira doon. Dahil doon, natakot ang mga nakatira. Lalo pa at sa tuwing dinudukot ng mga aswang ang kalalakihan, ibinabalik ng mga ito ang ulo bilang panakot. Nang mabalot ng kilabot ng mga nakatira doon, isa-isang nag-alisa ng lahat para sa kaligtasan ng mga mahal nila sa buhay. Nang mabalitaan nyo ng mga aswang, tuluyan na nilang sinakop ang baryo. Ibig pong sabihin, mga aswang na nakatira sa baryong yon? Tumpak! Ay, hala! Tapos doon kailangan dalhin yung mga mutya para alayan ng dasal? Bakit tumpa? Hindi ba pwede sa ibang lugar na lang, Lo? Naroon kasi ang mahiwagang kuweba na nababalot ng kapangyarihang kayang gisingin ang kahit na anong mutya o anting-anting mula sa mahimbing na pagkakatulog. Ang balita ko, ang kuwebang yon ay hindi kayang pasukin ng mga Amazona dahil hindi na sila nakakalabas ng buhay. Pero pinoprotektahan nila ito dahil ayaw nilang makapasok ang kahit sinong antingero. Napakadelikado naman ho pala, Lo. Tibong lugar na lang ho kami kaya pumunta. Walang ibang lugar na gano'n, Jeffoy. Nag-iisa lang ang kuwebang yon. Okay, kayang-kaya na po ni Zack na dalhin doon yung mga mutya. Tama. Maganda na isip mo, Jerry. Madali niya madadala mga mutya sa baryong yun kasi una, hindi siya pakikialaman ng mga Amazona kasi hindi nila type yung itsura niya. Ikalawa, siya lang naman ang may gusto ng mutya eh. Kaya siya na lang. Hindi gano'n yan. Kanya-kanya kayo ng dala dahil tsak na hahanapin ng mutya ang magmamay-ari sa kanya. Sasabihin ko na lang po kay Lola na maghanap na siya ng ibang pamamanaan ng mutya ni Lolo. For sure marami naman sa apo niya ang may gusto rin ng mga weird na bagay eh. Parang si Zack. Ang mutya ang naghahanap ng taong magmamay-ari sa kanya. Kung kayo pinili ng mga mutya, wala kayong magagawa. Paano naman po makakapili ang mga mutya, Lo? Hindi naman sila marunong mag-isip. Ordinaryong bagay lang mga yan na binigyan ng kwento ng mga tao. Kayo ang makakasagot niyan. Alam kong nagpakita sa inyo ang mutya. Minsan gumagamit ito ng kakaibang paraan. Minsan naman ay sa panaginip. Hindi naman yan ibibigay sa inyo kung hindi kayo ang pinili nila. Kaya kailangang ihanda nyo ang inyong sarili sa pagpunta sa baryo ng mga antingero na pinamumugaran ng mga aswang na Amazona. La, nagtatayo ng balahibo ko sa katawan oh. Sa pagbanggit niyo palang ng salitang yan. Nako, huwag niyo na pong ulitin, Lo ha. Last niyo na po yan. Nailog si Zack at abala sa pamamana ng isda. Tinawag siya ng kanyang mga kaibigan na kadarating lang din.
Lumapit siya sa kanila habang pakamot-kamot ng ulo. Oh, bakit mga tol? Nakasimangot kayo ah. Anong problema nyo? Babae na naman ba? Hindi. Si Lolo kasi. Sinabihan ako na kailangan ko na raw pumunta sa baryo ng mga antingero para gisingin ang mutya. Ako rin. Sinabihan ako ni Lola na kailangan ko nang pakainin ng dasal ang anting-anting ni Lolo. Mahigpit daw yun na bilin. Oh, anong problema dun? Anong problema? Malaki. Una, malay ko bang saan yung lugar na yun? Tapos, hello? Hi! Di ba sabi ng lolo mo, mga Amazon ng aswang lang nakatira doon? Amazon ng aswang yun, tol. Anong laban natin doon? Ano ba kayo? Hindi kayo naniniwala sa bisa ng mutya at anting-anting, pero sa mga Amazon ng aswang naniniwala kayo? Bang klase kayo ha? Paano yung mga aswang na yan ang hindi pala totoo? Napagsubok lang nila. Tinatakot lang kayo para subukin kung talagang karapat-dapat sa mga pamanan ninyo. Hindi na nila kami dapat pang subukan. Sinabi naman namin na ayaw namin sa umpisa pa lang eh. Tapos sila itong mamimilit. Tapos may subok-subok pang nalalaman. Ikaw ba, Zach? Anong sabi ng lolo mo? Ayun, kailangan daw sama-sama tayong pumunta doon. Kagaya daw nila magkakaibigan. Sama-sama silang nagpupunta sa lugar na yon. Kaya, hinihintay ko lang kayo. Ano, kailan ba tayo alis? Sus ko, kaya naman pala kami pinipilit na nga itulak papunta doon sa mga Amazona kasi ikaw gusto mo. O ano naman kunik? Siyempre, dahil may isang gusto, mapipilit kami. Pero kung ayaw mo rin kagaya namin, hindi kami mapipilit. Ano mo nakikita mo sa mutya na yan? Bakit ba gustong gusto mo yan? Bao lang naman ng nyug yan na ginawang palamuti sa hawa ka ng itak. Ay nako, mahirap kasi magpaliwanag sa inyo kasi sarado pa yung mga isip nyo. Mabuti pa, mangisda na lang tayo. Darating ang araw na gugustuhin nyo na rin at magkakaroon kayo ng dahilan para gawin ang nararapat. Tara, mangisda na lang tayo. Tingnan nyo, may ilang huli na ako dito sa basket. Ang lalaki ng isda dito ngayon. Saka may hipon pa. Ang ganda talaga ng ilog, mabiyaya. Dahil ayaw namang sumali ng dalawa sa pamamana ng isda ni Zach, iniwanan niya ang mga kaibigan at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Maya-maya, napansin niya sa kabilang parte ng ilog na may mga taong nakatayo roon. Huminto siya sa ginagawa para kilalanin ang mga ito. 5 ang mga babaeng nakita niya at diretsong tingin ng mga ito sa kanila. Lumipad ang pilit niyang ngiti dahil naisip niyang ilan na naman yon sa mga babaeng humahanga sa kanyang mga kaibigan. Hindi naman niya masisi ang mga ito dahil talagang may itsura sina Jepoy at Jerry. Kaya habulin sila ng mga babae. Hindi na sana niya papansinin ng mga babae pero ikinabigla niya ang mabilis na pagtawid ng mga ito sa ilog. Seryoso ang mukha nila at matalingkong tumingin. May kalakasan ng agos ng tubig sa ilog pero hindi man lang natitinag ang mga ito. Nanlaki din ang kanyang mga mata nang mapansin ang mga babae na nasa parting malalim na pero hindi man lang lumalagpas ang kanilang tuhod. Teka, abot bewang na dun Bakit hanggang binti pa rin sa kanila? Bumabawo ba agad ng tubig? O baka naman nakakalutang sila? Imposible. Hoy! Jerry! Jepoy! O bakit? Tapos ka na ba? Mga tagahanga ata ninyo yun Mukhang hindi maganda ang mood. Ha? Teka lang. Di ko naman kilala mga yan Bakit bigla na lang ako kinilabutan? Sino ba yan sila? Tayo ba pinupuntahan? Ewan! Ngayon ko lang nakita mga yan Ang gara naman ng tindigan Mukhang mga brusko. Pero dire-diretso sila. Mukhang tayo pinupuntirya talaga. Tara, umalis na tayo. O sige. Palis na ang dalawa nang bigla na lang silang nagulat dahil pagtalikod nila nasa daraanan na nila ang mga babae. Napanganga rin si Zach nang makita ang ginawang paglipad ng mga babae. Ilang beses siyang nagkusot ng mga mata gamit ang kamay dahil hindi siya makapaniwala sa nakita. Takang-taka siya kung paanong bigla na lang tinubuan ng pakpak ang magkabilang binti ng mga babae kaya mabilis silang nakalipad patungo sa mga kaibigan.
Nang tingnan niya uli sila, normal na binti na uli ang nakita niya sa mga babae. Pinalibutan nila ang mga kaibigan. Dali-dali siyang lumapit para tulungan ang mga ito. Hinawakan niya ng maigpitang dalang itak at matapang na iniamba sa mga babae. Nginisiyan lang siya ng isa sa kasinuntok sa mukha. Parang lumipad ang katawan niya at bumagsak na sa di kalayuan. Napitiwan pa niya ang hawak na itak. Nanginginig ang kanyang katawan dahil nayanig ng husto sa suntok na ito. Nanlalabo na rin ang kanyang mga mata nang tumingin sa langit. Mahina ang kanyang pandinig na parang nabingi sa lakas ng suntok. Pero naririnig pa rin niya ang daing ng mga kaibigan habang nakikipaglaban sa mga babae. Hanggang sa makita na lang niya na lumilipad ng mga babae dala ang isa sa mga kaibigan niya. Pinilit niyang lumingon para tingnan kung ano ang nangyayari sa isang kaibigan niya. Nakita niyang nakabulagta si Jerry sa batuhan at walang malay. Doon niya nalaman na si Jepoy ang tinangay ng mga kakaibang babae. Ilang minuto ang lumipas at nang maging maayos na ang pakiramdam niya, nilapitan niya si Jerry at ginising. Tol! Tol! Gising, Tol! Ha? Nasaan ako? Anong nangyari? Nanaginip ba ako? Hindi, Tol. Talagang nangyari. Tinangay ng mga kakaibang bruskong babae si Jepoy. Ano? Nasaan na sila? Lumipad, hindi ko alam. Nalilito ko. Mga babae sila at nakakalipad? Paano nangyari yun? O anong gagawin natin ngayon? Nang yan, wala akong nagawa. Ang lakas sumuntok eh. Nayanig yata utak ko. Tagal ko bago nakarecover. Ako rin. Nung sinuntok nila ako sa sikmura, parang lumipad sa likod ko lahat ng organs ko eh. Ang sakit ng katawan ko, tol. Teka, ano gagawin natin? Tara, umuwi na tayo. Pumunta tayo kay Lolo. Baka alam niya yung tungkol dito. Paano natin ito ipapaliwanag? Sa kung paano lang natin nasaksihan ang lahat. Umuwi nga sila sa bahay ni Zack at ikinuwento ang mga nangyari sa kanyang lolo. Pagkatapos ay ilang minuto silang naghintay ng kasagutan. Bigla na lang nanahimik ang matanda matapos marinig ang kanilang kwento. Lo, kanina ka pa po tahimik ah. Baka naman po gusto nyo nang magsalita. Wala ba kayong alam? Paano na? Saan natin pupuntahan yung mga babaeng may pakpak sa binti para iligtas si Jepoy? Pumunta sa kanila. Kunin mo sa lola niya ang anting-anting niya. Pero huwag mo nang sabihin ang nangyari. Sabihin mo, pinapakuha ni Jepoy at pupunta tayo ngayon sa baryo ng mga antingero na pinaninirahan ng mga Amazona. Sandali po. Ako'y magpapaalam muna sa amin. Siguraduhin mong magbabalik ka. Kailangang sama-sama at sabay-sabay na dalhin sa baryong yon ng mga mutya kagaya ng palagi naming ginagawa noon. Magkakapatid na mga mutyang yan. Kumikilos sila ng sama-sama na parang iisa. Kapag wala ang isa, baliwala ang dalawa. Opo, Lo. Babalik po kagad ako. Kailangan ko lang po magsabi kay Lolo. Medyo hindi po kasi ako mapalagay eh. O sige, tsak na may papadala rin ang lolo mo sa atin kaya mabuting umuwi ka nga muna. Pagkasabi noon ay kanya-kanya nang umalis ang dalawa. Ilang minuto ay nakabalik na si Zack na kagaya na rin ng kanyang lolo at hinihintay na lang na bumalik si Jerry. Mag-isang oras na ay hindi pa rin dumarating ang binata. Lo, mas mabuti po siguro na daanan na lang natin si Jerry sa kanila. Hindi. Bakit po? Nagdadalawang isip siya. Hanggang ngayon ay mas matimbang pa rin sa kanya ang hindi paniwalaan ng lahat. Hayaan mo siyang magpasya sa kung ano ang nilalaman ng puso niya at hindi siya napilitan lang. Ayaw ng mutya sa taong takot sa responsibilidad. Tara na, maglakad na tayo. Iiwan po natin siya? Kung talagang desidido siyang sumama, darating siya. At kung naiwan, ay tsak na susunod. Halika na. Kailangan na nating simulan ang paglalakad. Hindi po ba tayo magmumotor, Lo? Hindi. Dadaan tayo sa sikretong daan na tanging tao lang ang kasya.
Panay ang lingon ni Jack sa kanilang pinanggalingan dahil tinitingnan niya si Jerry kung sumusunod sa kanila. Binabalot na siya ng lungkot at panghihinayang. Hanggang sa may narinig siyang sigaw. Lo, boses ni Jerry yun. Naririnig niyo po ba? Parang tinatawag tayo. Sigurado kang siya nga? Baka sa kagustuhan mong sumunod siya ay naririnig mo lang ang boses niya. Hindi po, Lo. Siya talaga yun. Ayun po, oh. Tumatpo. Humahabol talaga. Aba, ano? Hintay! Hintayin niyo ako! Sandali lang! Akala ko hindi ka nasasama eh. Pasensya na. Ang tagal ko lang nag-isip. Ngayon, buo na pas ako. Sasama ako at ililigtas natin si Jepoy. Yun! Sabi ko na nga ba eh. Kaibigan ka naming tunay eh. Oo, walang iwanan. Ano pa hintay natin? Tayo nang maglakad. Lolo Igme, matanong ko lang po pala. Yung mga kakaibang babae nakita namin, anong nilalang po sila? Bakit may kakaiba sa katawan nila? Mga aswang na Amazon na sila, Jerry. Talagang may parte ng katawan nila ang nagbabago sa tuwing nagsasaswang. Dalubhasa na sila sa paggamit ng kakayahang iyon, kaya nagagawa nilang baguhin lang ang parte ng katawan na gusto nila. Pero kapag gusto nila na mas palakasin pa ang kanilang kapangyarihan, buong katawan nila ay magbabago. Maastigan na sana ako sa kanila eh. Kaso aswang sila. Hindi lang yun, Amazona pa. Mukhang nakakatakot talaga. Hindi ko alam kung kaya natin silang labanan pero mas nag-aalala ako kay Jepoy. Ay nako, kumusta na kaya siya? Baka kinain na siya ng mga yun Huwag naman sana. Hindi pa yun magyayari kasi hindi pa nila nakukuha ang gusto nila kay Jepoy. Sabagay, di nga po gusto nilang magparami ng lahi. Magaling din sila pumili Gusto talaga nila yung mga gwapong lalaki. Kaya siguro magaganda rin yung mga Amazonang yun. Hindi mo pa nakikita ang totoo nilang anyo. Kaya nasasabi mong magaganda sila. Tara na, bilisan na natin sa paglalakad para makita mo na ang totoong itsura nila. Hala, si Lolo. Binaybay nila ang daan patungo sa gubat. Pagkatapos ay paliit na ng paliit ang nilalakaran nila. Dahil halos kinakain na ng mga damo ang daan na yon sa katagalan na walang dumaraan doon. Pinagpuputol na lang nila ang ibang mga damo at baging para mabuhay ang daan na natakpan na. Nang marating na nila ang dulo matapos ang ilang minutong paglalakad, tumambad sa kanila ang isang kalsadang maputik. Hindi pa rin nagbabago ang kalsadang ito. Po? Bakit po? Ano bang meron sa kalsadang ito, Lo? Palagi talaga itong basa kaya laging maputik. Hindi natutuyo ang lupa pero hindi namin alam kung saan talaga nagmumula ang tubig na bumabasa sa lupang ito. May waga na po ba yun kung ganon? Oo, dahil ang lugar na ito ay hindi naman talaga inuulan. Tingnan mo ang lugar na yon. Isang nakatiwangwang na parang kinawawa. Parang disyerto sa gitna ng gubat. Mula dito hanggang doon sa malinis na lupang naabot ng inyong tingin, hindi tinutubuan ng kahit na anong halaman, puno o damo, kahit na palagi naman basa. Ang sabi ng mga kalululuhan namin, ang lupang ito raw isinumpa ng magiting na antingero noon para hindi makalagpas dito si Brokilda. Sa oras na tangkay niyang lumabas, mamamatay siya. Kaya nag-uutos lang siya ng mga Amazona para sa kanyang mga pangangailangan. Lo, matanong ko lang, ilang taon na po ba si Brokilda? Kasi mga lolo ng lolo nyo patay na lahat. Tapos siya, buhay pa? Ang sabi ng iba, tanga ni Brokilda ang isang mutya. Ang mutya ng tubig ng buhay. Kaya hindi siya namamatay at tumatanda. Pinaniniwalaan naman ng iba na si Brokilda ay nabubuhay ulit pagkatapos mamatay. Muli raw siyang isinisilang sa ibang katawan. Pero mula nang maging antingero kami, hindi pa talaga namin nakita ng harapan si Brokilda. Tuso siya.
Kapag ang kalaban ay malapit na sa kanya, tumatakas na siya para iligtas ang sarili. Siya ang haligi ng lahat, kaya pinananatili siyang ligtas ng kanyang nasasakupan. Grabe, nakakatakot naman po siya. Kapag po nabawi na natin si Jepoy, huwag na tayong makipaglaban ha. Kung ganyan si Brokilde, anong laban natin sa kanya? Kailangan natin umuwi kagad. Mas mahalaga ang buhay kaysa magpakabayani. Hindi naman tayo mabibigyan ng monumento niyan eh. Bahala na ang kapalaran sa atin, no? Gaano pa po ba tayo kalayo, Lo? Kapag nalagpasan na natin ang maputik at patay na lupang ito, baryo na ng mga antingero ang pinaninirahan ng mga Amazona ang kasunod. Ilang minuto pa ang kanilang nilakad hanggang sa marating na uli nila ang kakahuyan. Mas mataas na ang mga puno na halos 20 na lang sila kung titingnan. Nagtayuan na mga balahibo nila na parang minamagnet pa itaas. Malamig ang klima at kakaiba ang ihip ng hangin. Nagahalo ang lamig at init. Nakakabingi ang katahimikan. Wala ni isang hayop na humuhuni. Ang mga dahon sa puno ay walang tigil sa paggalaw. Maya-maya ay nakakita na sila ng mga naggagandahang kubo na yari sa kawayan at katawan ng puno. Ang bubong ay yari sa mga malalapad na anahaw. May nakita rin silang mga kubo sa sanga ng mga puno. Huminto sila sa paglalakad para magmasid sa paligid. Abala ang kababaihan sa pang-araw-araw nilang ginagawa. Malalaki sila na ang taas ng pinakamaliit ay 6 na talampakan. Magagandang muka at hubog ng katawan. Ang pananamit nila ay parang laging sasabak sa labanan. Normal sa kanila ang mga binti na may pakpak kung kaya't nakakalipad sila papunta sa kung saan nila gusto. Matitibay rin na parang lubid ang kanilang buhok at nagagawa nilang gawing pamutol ng panggatong ng kahoy. Isang hugupit lang nila ay napuputol agad ang mga tuyong panggatong. Ang bangis naman ng mga Amazonang yan, Lo. Hindi na nila kailangan ng itak. Kamao at buhok lang nila. Kaya na humiwa ng matigas na bagay. Ibang klase. Walang panahon para humanga. Kailangan nating hanapin si Jepoy at na makauwi na tayo kagad. Kailangan nating hanapin si Jepoy at sama-sama tayong pupunta sa kuweba kung saan natin aalayan ng dasal ang mga mutya nang magising ang mga ito. Hindi ba pwedeng sa ibang araw na lang yan? Hindi. Dahil sa oras na malaman nilang nandito tayo, isa na lang ang takbo ng pag-iisip nila. Yun ay ang patayin tayo. Wala tayong ibang laban sa kanila kung hindi ang taglay na kapangyarihan ng mga mutyang hawak ninyo. Pero hindi natin yan magigising kung kulang kayo ng isa. Kaya, tara na. Magsimula tayong maglakad para hanapin si Jepoy. Kailangan natin ng doble ingat. Dumagungdong na ang kaba nila sa dibdib. Ang mga tuhod nila ay nanginginig na habang naglalakad. Nangingilid sila sa mga kubo at nilalawakan ng tingin para makita agad si Jepoy. Maya-maya ay narinig nila na may sumisigaw na parabang kinikiliti. Pinilit nilang lapitan yon. Nagmumula sa isang kubo ang ingay. Nang sumilip sila sa bintana, nakita nilang paliguan ng kubo na yon. May malaking balon sa gitna na tila ginawa para maging swimming pool. Nakalublob doon si Jepoy at pinaliligiran ng mga nagagandahang babae. Inaaliw siya at kinikiliti ng mga ito. Si Raulo talaga yun, no? Nag-aalala tayo sa kanya tapos siya nagpapasarap pala kasama ng mga babaeng Amazona. Baka nagpapanggap lang yan para makatakas. Pero paano ba natin siya makukuha dyan? Dapat tumingin siya sa atin at gumawa siya ng paraan para lumabas na. Sige, kapag hindi nakatingin ng mga Amazona, babatuin ko si Jepoy. Nagtagumpay naman sila sa kanilang plano. Nang makita sila ni Jepoy ay kagad itong gumawa ng paraan para mapalis sa mga babae. Inutusan niya ang mga ito na kumuha ng pagkain at kaagad namang nagsisunod. Nang makalis na ang mga Amazona, ay dali-daling lumabas ng kubo si Jepoy. Sabay-sabay na silang tumakas.
Hindi pa sila nakakalayo nang biglang mapalingon sa kanila ang isang Amazonang may buhat na malaking hayop. Sumigaw ito ng napakalakas na dumagungdong pa sa ere. Napahinto sila sa paglalakad at napatingin sa paligid. Nakita nilang nagsitigil sa ginagawa ang mga babae at nagsitinginan sa iisang direksyon. Nakita sila ng mga ito na tumatakas. Nalintikan na, dalian niyo! Tumakbo kayo hanggat kaya niyo! Doon! Sa bandaran! Doon tayo pupunta! Sundan niyo ang matayog na punong yon! Dadalhin tayo doon sa kuweba! Naku po, nagsitubo na ang mga pakpak ng mga Amazona sa binti nila. Paano na tayo ngayon? Yung pinabitbit ko sa inyong backpack, kunin mo ang pulbo na nakabalot sa plastic. Hipan mo kasabay ng hangin papunta sa kanila. Sige po, anong pulbo to? Huwag mo nang itanong kung ano yan. Tumakbo ka na lang, Jerry! Ano ba kinakalkal mo dyan sa bag mo? Kunin mo itong buntot pagi. Hagupitin mo sila. Sa akin na itong isa. Naku po, dito na ako magkakagasgas. Ingat na ingat pa naman ako sa makinis kong balat. Ang mahal-mahal ng mga skincare ko eh. Umanda talaga sa akin yung mga Amazonang yan. Pinagkikikilitin nila ako kanina. Pinagsasamantalahan nila ako. Hinahawakan nila ang lahat ng parte ng katawan ko at dinamay pa ang aking private part. Mga Amazonang sabik sa... Oo, huwag ka nang dumaldal, Jepoy. Banata mo na sa kanan mo. May bangaw! Huminto naman si Jepoy at hinagupit ng buntot pagi ang binti ng Amazonang aswang pero nakailag ito. Muli niya itong inabangan at pinuntirya ang pakpak sa binti. Paulit-ulit niyang nilatigo hanggang sa tamaan na rin niya. Bumagsak sa lupa ang aswang. Samantalang si Zack naman ay panay ang saboy ng pulbo sa mga aswang na nakasunod sa kanila. Namamangha pa siya sa tuwing mapupuwing at inuubo ang mga ito. Humihinto sa paghabol ang mga aswang at napapaluhod sa lupa. Panay ang suka nila ng balapot at nahirapan din sa paghinga. Tumakbo naman ng mabilis si Jerry para mauna na sa mga kasama. Nang makalayo na siya, ay saka huminto at tiningnan kung gaano karami ang mga aswang na nakasunod sa kanila. Hinubad niya ang nakakwintas na tirador at saka dumampot ng bato. Pinuntiryan niya ang mga aswang na lumilipad. Dahil mahusay siya sa malayuan, napapabagsak niya ang mga ito sa isang tira lang. Sunod-sunod niyang tinirador ang iba pa at saka sinabihan ng mga kasama na dumiretso na sa pagtakbo. Nang makalapit sa kanya ang mga kasama, ay sabay-sabay na uli sila sa pagtakbo. Walang lingon silang nagpatuloy. Hindi nila pinansin ang mga kalusko sa damuhan. Sa tuwing may mga aswang na umaatake, ay iniiwasan nila kaagad. Hindi na sila lumalaban dahil sinabi ni Lolo Igme na mas kailangang marating agad ang kuweba. Kesa labanan ng mga aswang dahil hindi sila mauubos talaga. Panay iwas lang ang ginagawa at saka binibilisan sa pagtakbo hanggang sa marating nila ang kuweba. Natatabunan na ito ng makapal na damo. Lo, ano na po? Bakit uminto tayo dito? Nandito na tayo. Ha? Saan? Nasa po ang kuweba? Nasa harapan mo na, Apo. Puro damo lang po yan eh. Matagal na panahon nang hindi napapasok ang kuwebang ito. Tabasin mo ang mga damo gamit ang itak mong nakasukbit sa iyong bewang para makagawa ka ng daan. Kaagad na sumunod si Zack sa utos ng kanyang lolo. Ilang minuto rin niyang tinabasa ng mga damo hanggang sa makagawa na siya ng daan na sakto lang sa isang tao. Isa-isa silang pumasok doon at nauna na si Lolo Igme. Sobrang dilim ng kuweba at nanunuot ang lamig. Nagtataasa na ang balahibo nila dahil sa ginaw. Bawat salita nila ay nag-e-echo. Sinindihan ni Lolo Igme ang dala niyang flashlight at inilawan ang dinaraanan nila. May mga patak ng tubig na kapag bumagsak ay parang napakalakas ng tunog dahil sa sobrang tahimik na kuweba. Binaybay nila ang kahabaan nun hanggang sa marating nila ang isang malaking bato. Abot sa bewang nila ang taas nito. Napasigaw ang magkakaibigan dahil sa mga nagliparang paniki na kanilang nagambala.
Inutusan sila ni Lolo Igme na hawakan ng kanilang mutya. Pagkatapos ay itapat sa batong nasa harapan nila. Sinabihan din silang pumikit at damhin ng enerhiyang taglay ng mga mutya. Nag-usal naman ng dasal si Lolo Igme pagkatapos ginising niya ang mga natutulog na mutya. Naramdaman ng magkakaibigan ng mainit-init na enerhiyang nagmumula sa kanilang tangan at gumapang ito papunta sa buo nilang katawan. Napadilat sila sa sobrang pagkabigla. Doon nila nakita ang nagliliwanag nilang mga hiyas. Umalingaw-ngaw naman ang kakaibang ingay ng anting-anting ni Jepoy. Malakas yun, pero hindi nakakabingi. Pare-pareho nilang naramdaman ang lakas ng kanilang mga hiyas. Gising na sila at tinanggap na nila kayo bilang mga bagong tagapangalaga sa kanila. Ngayon, makakalabas na tayo sa barong ito nang hindi natatakot sa mga Amazon ng aswang. Matatakot na ba sila sa atin, Lolo? Hindi, pero malalabanan na ninyo sila ng patas. Kayo nang lumabas na kuweba. Pagkalabas nila, tumambad sa kanila ang Amazon ang nakapalibot na sa bunganga ng kuweba. Matalim ang mga tingin nila. Ang iba ay seryoso, ang iba naman ay nakangisi. Magsasalita pa sana sila pero bigla na lang nagpalit ng anyo ang mga Amazona. Ang iba sa kanila ay humaba pa ang mahaba ng buhok. Ang iba ay humaba ang kamay. Ang iba ay humaba ang binti at hita. Ang iba naman ay tinubuan ng pakpak sa likod. Ang iba ay sa binti. Pagkatapos nilang magpalitan nyo ay kaagad silang sumugod. Mabilis na umalingaw-ngaw ang suot na anting-anting ni Jepoy. Nagsinto sa pagkilo sa mga aswang at napatakip ng tenga. Nabibingi sila sa ingay na ginagawa ng anting-anting niya. Nang hindi na nila makayang tunog, umatungal sila ng sabay-sabay. Tumigil ang anting-anting sa pag-ingay. Nakaayos agad ng tindig ang mga Amazon ng aswang at pumorma na naman sa pag-atake. Dumampot naman ng bato si Jerry at ibinala sa kanyang tirador. Sa isang pagpapakawala niya ng bato ay kasabayang malakas na hangin na nagtaboy sa mga aswang. Para silang hinipan ng higante at tumilapon sila kung saan-saan. Luminis ang kanilang daan kaya sumenya si Lolo Igme na tumakbo na sila. Hanep, ang astig! Yan na ba ang kapangyarihan ng mga mutya natin? Ang bangisa! Sandali, hindi ko pa nasusubukan yung sa akin eh. Ano ba kapangyarihan ng mutya ng bao, Lolo? Huwag mo na munang isipin yan. Ang isipin mo ay tumakbo na mabilis. Daya naman oh! Sa kilid ng mga mata ni Zack ay nakita niya ang isang aswang na mabilis na lumipad papalapit sa kanila. Kaagad niyang hinugot sa kaluban ng itak at saka sinalubong ito ng taga. Sa ilang wasiwas pa lang niya ng itak ay nahati na sa ilang piraso ang aswang. Doon niya lang din nakita ang makinang natalim ng kanyang itak. Nagmistulang bagong panday ang itak na yon. Sobrang talim nito at napakagaan kaya hindi siya nahirapang iwasiwas. Kahit hindi siya nakatingin sa paligid ay nakikita niya mga aswang na papalapit sa kanya. Para siyang maraming mata sa buong katawan. Kaya nakikita niya ang lahat ng sulok. Jepoy! Sa kanan mo! Sa unahan mo, Jerry! Lo! May isa ka dyan sa tagiliran mo! Nakikita ko silang lahat! Kahit mabilis ang kanilang kilos, nakikita ko sila na parang nakaslow mo. Ang bangis! Ngayon, humanda kayo sa akin. Ipaparanas ko sa inyo ang bangis ng adobo cat. Ilang segundo lang, mahati na kayo sa maliliit na square at sisiguraduhin kong pare-parehas ang laki ninyo. Nalintikan na, nagyabag na. Hanep, ano naman ang gagawin ko sa mga aswang na to? Ayokong suntukin, masisira ang kamo ko eh. Baka mag-deform ang kamay ko. Eto, ikaw na gumamit ng buntot tagi. Oh, pwede na to kaysa wala. Napansin ko lang parang walang kwenta ang anting-anting ko. Ang kaya niyang gawin ay umalingaw-ngaw. Parang nanay ko lang na mahilig mag-rap. Wala ba itong kayang gawin, Lolo Igme? Puro alingaw-ngaw lang talaga. Ikaw na ang bahalang tumukla sa iba pang kakayahan ng iyong anting-anting. Yun lang.
Kanya-kanya sila ng pakikipaglaban sa mga aswang. Ilang minuto ring nagtagal yon at tumihingal sila ng huminto. Nakakaramdam na sila ng pagod maliban kay Zack na halos lumuwa ang mata sa kakatitig sa kanyang itak. Manghang-mangha pa rin siya sa kakayahan nito. Naglakad na uli sila hanggang sa marating ang mga kubong tirahan ng mga Amazon ng aswang. Lo, wala po ba kayong ibang alam na daan maliban dito? Babalik na naman tayo sa tirahan nila eh. Mas marami sila dahil nandito ang lahat. Dapat umiwas na lang tayo. Dito ang pinakaligtas na daan, Jerry. Bakit po? Mas magaling sila sa gubat. Pero sa lugar na malinis tulad nito, mas lamang tayo. Sige, lakad! Naku po, para nating ipapain ang buhay natin sa kanila. Ayoko na sana makita mga babaeng parang 24 hours nasa gym eh, dahil sa mga muscle na nag-uumbukan. Nakakakilabot talaga kapag pinapagalaw nila eh. Akala nila kinaganda nila yun. Hello, ang pangit din kaya. Para silang mga lalaking nakapalda at mahahaba ang buhok. Habang papalapit sila sa mga kubo, napansin nilang walang sumasalubong sa kanilang mga Amazon ng aswang. Malinis ang mga kubo na parabang sinadyang abandonahin. Habang naglalakad, ay panay ang linga nila sa paligid. Nasaan na sila? Natakot ba sila kaya nagsitakas na? Sana nga no, para hindi na tayo mapagod sa pakikipaglaban. Ayoko na rin eh. Uhaw na uhaw pa ako. Hindi. Nararamdaman kong nasa paligid lang sila. Tama. Nasa paligid lang sila. Tuso ang mga Amazon lang yan. Ang gusto nila ay palagi silang lamang. Maging alerto kayo, ha? Bigla-bigla na lang yan silang aatake. Iginala nila ang kanilang paningin sa paligid. Maya-maya ay umalingaw-ngaw na naman ang anting-anting ni Jepoy. Mas malakas ito at mas matagal. Ilang minuto pa ang nakalipas ay naglaglagan ng mga aswang na nagtatago sa itaas ng mga puno. Para silang mga langaw na nahilo. Ang iba naman ay gumulong pababa mula sa mataas na bahagi ng gubat. Isa-isa na ring naglabasa ng mga aswang na nagtatago sa damuhan. Nakatakip sa tenga ang mga kamay nila at iniinda ang tunog ng anting-anting na masakit sa kanilang pandinig. Nang mahilo na ang lahat ng mga aswang, huminto na sa pagtunog ang anting-anting ni Jepoy. Sabi ko na nga ba eh, at pangangalngal lang ang ambag nito. Pero ayos na rin kasi malaking bagay na, malaking tulong na. Nahilo yung mga aswang eh oh. Baka bukas pa yan sila magising. Tara na, umalis na tayo. Samantalayin na natin yung pagkakataon. Mabuti pa nga. Tara na. Magmandali tayo. Teka, sandali. May nararamdaman akong pamilyar na enerhiya. Naku po, Lolo Igme. Madalas ang pakiramdam mo ay nagdudulot ng kapahamakan eh. Dapat isinantabi mo na lang yan eh. Hindi ito pwede isang tabi. Nandito siya. Nasa paligid lang. Sino, Lolo? Si Brokilda. Napatingin sila sa paligid nang biglang tumunog ng malakas ang pakakak. Hinagilap nila yon kung saan nagmumula. Maya-maya ay nakita nila sa di kalayuan ng dalawang babae. Ang isa ay ang nagpapatunog ng pakakak habang ang isa naman ay matikas na nakatayo sa bandang kaliwa. Napakatangkad naman ng babaeng yan. Higante ba yan? Siya na yata yung pinakamatangkad sa kanilang lahat eh. Yan na ba si Brokilda, Lolo? Sa itsura, hindi mo masasabi. Pero sa enerhiya niyang taglay, siya na nga yan. Ha! Sa wakas, nagkita rin kami. Igme! Mula sa lahi ng mga mata, niloob ng tadhana na magtagpo tayong dalawa. Hindi na ako tatakas ngayon dahil gusto kong wakasan ang isa sa mga antingerong tinik sa aking lalamunan. Ang kamay ko mismo ang papatay sa'yo! Isa na lang akong normal na tao ngayon. Kung papatayin mo ko, ano pa ang sa-isay sa'yo? Hinahangad mo lang naman dati dahil sa mga mutya. Pero ngayon, wala na sa akin ito. May say-say pa ba ang patayin ako? Wala akong pakialam sa pipitsugin mong mutya. Ang mapatay kita at makuha ang ulo mo ang magpapasaya sa akin. Walang tutulong sa inyo. Hayaan nyo kami ang maglaban.
Ang mga kasama ng matandang yan ay mga lamok lang kumpara sa akin. Ang mutya nila ay walang saysay sa aking taglay na kapangyarihan. Ano nga bang kapangyarihan niya? Bukod sa taglay niya na mutya ng buhay na ilog na nagpapahaba ng kanyang buhay. Malay ko at pakialam ko. Pero hindi ko hayaan na mapatay niya si Lolo. Dadaan muna siya sa ibabaw ng aking gwapo at perpektong katawan. Lolo Igme, pagkatapos po nito, kailangan niya nang bawiin sa apo niyo yung mutya niya. Ang dami nang nabago sa ugali niya eh. Mula nang mapa sa kanya yon. Una, humangin ang utak. Tapos yumabang. Ngayon, nagsisinungaling na siya. Ano ka ba naman, Jepoy? Sumakay ka na nga lang. Panira ka ng moment eh. Hoy! Brokilda! Hanggat nandito ako, hindi mo magagawa sinasabi mo sa lolo ko. Tayo magarap! Ako na ang may tangan ng mutya ng nyog ngayon. Ang makapangyariang bao na may 4 na mata. Ikaw na ba? Alam mo ba yung dating may tangan niya noon? Nagawa kong bulagin, kaya walang saysay sa akin ang mutya mo. Magsasalita pa sana si Zack pero bigla na lang lumipad si Brokilda at sa isang iglap ay naramdaman na lang niya ang malakas nitong suntok na tumama sa kanyang sikmura. Sa sobrang bilis ng kilos nito ay hindi na niya nagawang makita. Nang hagilapin niya ang kanyang lolo, wala na ito sa kinatatayuan. Hinagilap niya ng tingin ng pinuno ng mga Amazona at nakita niyang lumipad ito sa ere habang bitbit ang braso ng kanyang lolo. Sira ulo siya. Jerry, targetin mo ng tirador mo. Sige, subukan ko. Sana hindi ako pumalya. Mabilis kasi kilos niya eh. Naku, mataas. Baka kapag nabitiwan niya si Lolo Igme, makapilay-pilay naman. Hindi ko susobrahan. Saktong sabay lang silang babagsak tapos nasa ilalim mga aswang na pangit ang pakpak sa likod. Parang panglango yung pakpak. Ano ba yan? Inihanda na ni Jerry ang kanyang tirador. Binalaan niya ito ng batong sakto sa sukat para maabot ang aswang. Napapalunok naman ng sariling laway sina Jepoy at Zack dahil sa kaba habang hinihintay ang mga mangyayari. Halos suminto ang oras nila nang pakawalan na ni Jerry ang bato sa tirador. Dahil sa mutya ng hangin na kanyang tangan, tinulungan siya nitong puntiryahin ang pakpak ng aswang. Sa pulito at nabutas, nagkaproblema sa paglipad ang aswang dahilan para unti-unting bumagsak. Nabitiwan niya si Lolo Igme kaya dali-daling tumakbo ang magkakaibigan para saluhin ang matanda. Dahil sa pag-aalala ni Jerry na bumagsak ng tuluyan sa lupa si Lolo Igme, nagawa niyang kontrolin ang hangin para saluhin ang matanda at dahan-dahang ilapag sa lupa. Pero gulat na gulat sila nang makitang nag-iba na ang anyo ni Brokilda. Mula sa simpleng aswang na may pakpak sa likod, ay mas pumangit pa ang itsura nito. Lalong kumulot ang mahabang buhok. Tumulis ang ilong. Humaba at tumulis ang mga ngipin pati ang kuko sa kamay. Humaba rin ang binti at hita niya na sobrang payat. Naging kasing taas na niya ang mga puno. Umatungal ng malakas si Brokilda dahilan para magising ang mga kasama niyang Amazon ng aswang. Nagtayuan ang mga ito. Nang igalan nila ang kanilang paningin sa paligid, doon nila nakitang napaliligiran na sila ng mga aswang. Yari, wala na tayong padadaanan. Paano na? Paano na tayo makakalis dito? Kung walang madadaanan, gumawa tayo. Di ba doon ang daan paalis sa lugar na ito? Kailangan nating may tumba ang mga aswang na nakaharang doon. Itutumba lang, hindi papatayin. Paano kung tumayo? Ay nako, kayo pa talaga namimiloso po. Grabe, ang serious. Sinubukan ko lang pagaanin ng sitwasyon. Takot na kaya ako. Tulungan nyo kaya ako makatayo muna. Ay, oo nga pala. Lo, kaya niyo po bang tumakbo? Wala pa akong rayuma. Kung takbuhan lang pala tsak na may iwan ko kayo. Ayos po yan. Tara na. Patakas na sila nang biglang humarang ang halimaw na si Brokilda. Ikinakahig nito ang mga paa sa lupa at naghahanda para umatake. Hinawakan naman ni Zack ng mahigpit ang kanyang itak. Susugurin na sana niya ang aswang pero ipinagaspas nito ang pakpak at naglikha ng malakas na hangin. Dahilan para tangayin sila. Pinilit nila itong labanan pero malakas ang hangin.
Tuluyan silang tinangay at bumangga ang kanilang katawan sa sanga ng mga puno, saka nahulog sa mga aswang na Amazona. Mabilis silang tumayo at inunahan ng mga aswang sa pag-atake kahit may mga iniindang sakit sa katawan. Ginamit ni Jepoy ang buntot pagi sa paggagupit ng mga aswang habang si Jerry ay panay ang paninirador sa mga kalaban na nasa malayong agwat nila. Ang maglolo naman ay magkatalikuran sa pakikipaglaban sa mga aswang. Gamit nila ang kanilang itak ay walang awa sila sa paghabas ng taga sa mga ito. Ilang minuto pa lang silang nakikipaglaban ay sobrang pagod na nila dahil malalakas sa mga aswang na Amazona. Sa palagay nila ay hindi nauubusan ng lakas sa mga ito. Kahit puro sugat na ang katawan ay hindi nila iniinda. Lalo lang silang nagagalit. Hindi natin sila kailangan palunin lahat. Hindi natin sila kaya. Ang kailangan lang natin gawin ay makaalis sa lugar na ito. Yan na nga po ang ginagawa natin ngayon. Kaso, hindi nauubos sa mga aswang na humaharang sa daraanan natin eh. Nakakaubos ng lakas ang mga halimaw na yan. Jerry, puputulin ko ang mga puno. Tapos, pilitin mong itaboy sa kanila para madaganan sila. Kaya mo na mautusan ng hangin gamit ang mutya mo, di ba? Hindi ko pa nagagabay eh. Hindi ko nga alam paano ko nagagawa yung mga nagagawa ko. Bigla-bigla na lang nangyayari eh. Isipin mo na lang ang gusto mong gawin. Ang inyong mutya ay kaisa nyo sa lahat ng kilos at pagpapasya. Basta magtiwala ka lang sa kanya kagaya ng pagtitiwala niya sa iyo. Sige po, susubukan ko. Sige, gawin na natin. Sandali lang, yung anting-anting ko. Kailan kaya ito nangangalngal? Mukhang may sarili siyang pag-iisip eh. Di ko naman kinokontrol pero iyak ng iyak sa di ko inaasahang pagkakataon. Kakaiba kasi ang anting-anting mo. Para siyang may sariling pag-iisip. Hindi talaga yan lumalaban. Siya lang ang nagbibigay ng babala kung may panganib. Tumutulong lang siya kapag nasa oras ng kagipitan. Lo, ang oras na pala na ito eh, hindi pa kagipitan. Baka antukin talaga ang anting-anting ni Lolo. Buti pa yung dalawa may pinagkakaabalahan na eh. Nagtulong na sina Jerry at Zack. Ang mga naitutumbang puno ni Zack ay kaagad namang pinalilipad ni Jerry papunta sa mga aswang na humaharang sa kanilang daraanan. Pagkatapos ay muli niyang pinapalipad para salubungin ang mga umaataking aswang sa likuran. Nagtutulong naman sina Jepoy at Lolo Igme para kalabanin ang mga aswang na nasa malapit. Kapag nalilinis na nila ang daan ay saka sila tumatakbo ng mabilis. Kailangan lang nating marating ang patay na lupa. Pagdating doon, hindi na nila tayo masusundan. Kaya bilisan din. Lolo, mabilis na kaming tumakbo. Ikaw nga itong nahuhuli. Pagod ka na ba? Hindi ko naiisip ang pagod. Ang iniisip ko ay ang nandun sa lugar na kailangan nating parating. Hindi na sila lumingon para mabilis na makarating sa patay na lupa. Maya-maya ay naramdaman nila ang malakas na ihip ng hangin sa kanilang likuran. Kasabay ang daing ng mga aswang na Amazona. Napahinto sila sa pagtakbo para tingnan kung ano ang nangyayari. Gulat na gulat sila nang makita si Brukilda na pinagpipipisa ng kanyang mga paa ang mga aswang na Amazona. Ang iba ay hinahaplot nito sa kamay at sa kanila lapa. Anong ginagawa niya sa mga kasama niya? Nababaliw na ba siya? Oo nga. Bakit niya pinapatay ang mga kaaswang niya? Tama nga ang sinasabi ng mga matatanda noon na nakasagupa na sa kanya. Kapag nasa sukdulan ng anyo si Brukilda, wala na itong kinikilala. Ang lahat ng nasa paligid niya ay kalaban na kailangang kainin. Ay siraulo pala talaga to eh. Bilisan na natin bago niya tayo isunod na lapain. Kailangan marating na natin ang patay na lupa. Muli silang tumakbo, pero dahil sa pagod, nadapa si Lolo Igme. Hindi na niya tinawag ang mga apo na medyo malayo na ang agwat sa kanya. Pero napansin ni Zack na wala nang sumusunod sa kanya kaya napalingon siya. Doon niya nakitang naiwan ng kanyang lolo dahil nadapa. Lo! Tayo! Oh! Sige na, mauna na kayo! Susunod na ka! Ipapahinga ko lang ang mga paa ko dahil mukhang napagod ka eh! Hindi po! Hindi tayo aalis na kulang ng isa! Sandali at babalikan kita! Hintayin mo ako dyan, Lolo! Tutulungan kita makatayo! Hindi na! Huwag na akong balikan, Jack! Umalis na kayo!
Punta na kayo sa patay na lupa! Hindi pwede, Lo! Hindi kita iiwan! Hindi na ako kilala ni Brokilda. Pagkatapos niyang patayin ang mga kasama niya, tsak ang pupuntirihin niya ay mga taong may taga ng mutya. Ang ordinaryong tao ay hindi na niya papansinin dahil hindi niya nararamdaman ang enerhiya. Masyadong mahina na katulad ko sa kanya. Kaya sige na, umalis na kayo. Huwag na matigas ang ulo mo. Malapit na niyang maubos sa mga aswang na Amazona. Kaya isusunod na niya kayo. Kung ang hintayin niyo, sige na! Hindi, Lo! Hindi ako papayag! Nandiyan na si Brokilda, Zack! Dalihan mo na! Sige na, mauna na kayo! Susundin ko si Lolo! Susunod kami sa inyo! Abay, ang tigas naman ang ulo mong bata ka! Tinakbo ni Zack ang kanyang lolo para tulungan nitong tumayo. Nang makalapit ay malakas na batok naman ang kanyang natanggap mula sa matanda. Pagkatayo ni Lolo Igme ay sabay na silang naglakad. Napilay ang kaliwang paa ni Lolo Igme kaya nahirapan siyang maglakad. Maya-maya ay narinig na nila si Brokilda na nasa kanilang likuran. Dinig na dinig nila ang pagmuya nito ng mga buto. Nanlaki pa ang mga mata ni Zack nang bumagsak sa kanilang harapan ng isang malaking buto na inihagis ng halimaw. Umatungal din si Brokilda at nagbabadya na maghanap uli ng makakain. Nang lingunin ni Zack ang halimaw, nakita niyang nakaamba na ang kamay nito para hablutin sila. Pero ikinabigla niya ang paglipad ng isang malaking putol na puno. Tinamaan si Brokilda at napatras pa ito. Dali na! Habang may puno pa ako na ibabalibag sa kanya! Bilisan niyo na pumunta dito! Oo, salamat pre! Tutulungan na nga kita kay Lolo Igme para mapabilis tayo. Napabilis na nga ang paglalakad nila nang tumulong na sa pag-akay si Jepoy. Pero naramdaman nila na naglalakad na uli si Brokilda. Sa laki ng hakbang nito, dahil sa mahabang bias, mabilis lang silang naabutan. Ipinaubaya ni Zack si Lolo Igme kay Jepoy para harapin ang halimaw. Tiningnan niya ng maigi ang mahaba nitong binti. Hinawakan niya ang itak. Maya-maya ay mabilis siyang sumugod at hinataw ng taga ang binti ni Brokilda. Umatungal ng malakas ang aswang dahil sa iniindang sakit. Inulit-ulit pa ni Zack ang pagtaga sa halimaw. Makunat ang balat nito kaya nahirapan siyang laliman ng sugat. Naisipan niyang putulin ang daliri nito kaya nang itaas ni Brokilda ang kanyang paa dahil sa pagtangka na tapakan siya ay kaagad niyang hinataw ang mga daliri. Sa isang wasiwas niya lang ng itak ay naputol lahat ng mga daliri sa isang paa. Napatalon-talon ng halimaw at umatungal ng umatungal. Nagkaroon ng pagkakataon si Zack na tumakbo para sundan ang mga kasama. Nang magkasama-sama na sila ay mabilis silang lumabas habang abala pa si Brokilda sa pag-inda sa mga sugat nito. Pero nang medyo nakalayo na sila, napatingala sila sa himpapawid. Nakita nila si Brokilda na lumilipad at inikutan sila. Sa bawat lipad nito ay iwinawasiwas niya ang mahabang kuko. Matalim ito kaya napuputol agad ang mga punong tinatamaan. Sa kakalipad ng aswang ay nalinis na nito ang gubat. Natuon na ang atensyon ni Brokilda sa kanila. Kitang-kita na sila ng halimaw. Matalim na ang tingin nito sa kanila. Galit na galit ang mga mata. Maya-maya ay umatungal ito habang nakatingala sa langit pagkatapos ay lumipad na pabulusok para salakayin sila. Inihanda naman ng magkaibigan ng kanilang mga sandata. Ang itak ni Zack, ang tirador ni Jerry at ang buntot pagi ni Jepoy. Nang makalapit na ang halimaw sa kanila, sabay-sabay silang umatake. Pinuntirya ni Jerry ang pakpak ng halimaw, habang si Zack at Jepoy ay inatake ang aswang nang hindi na iniisip kung saan tatama ang mga atake nila. Lalong nagalit si Brokilda kaya hindi sila tinatantanan. Sunod-sunod itong umatake habang lumilipad. Ginagamit nito ang matutulis na kuko sa pagsalakay. Paulit-ulit namang pinuntirya ni Jerry ang pakpak nito hanggang sa lumaki na ang butas ng magkabilang pakpak. Nagkaroon na ng problema ang paglipad ni Brokilda. Hindi na kinakaya ng pakpak nito ang kanyang katawan. Bumaba na lang siya sa lupa at saka naglakad. Naisipan ni Lolo Igme na kunin sa bag niya ang pinulbos na pinatuyong bawang. Isinabay niya ang pagsaboy nito sa hangin nang tumira si Jerry gamit ang tirador.
Nang malanghap ni Brokilda ang pulbos ng bawang, napahawak ito sa kanyang lieg at hirap sa pag-atungal. Humahagod ito ng hangin pero lalo lang nahihirapang huminga. Maya-maya ay napalood na ito at nagsimulang sumuka ng malapot na kulay pulang likido. Jerry, magpaihip ka pa ng hangin para matangay itong pulbos ng bawang sa kanya! Sige po, Lo! Sa dami ng hirap naming aswang ka, sa bawang ka lang din pala mapapaluhod, hayop ka! Lo, tulungan na po kita magsaboy niyan para naman may ambag ako kahit papano. Ikinalat nila ang pinulbos na bawang at tinangayon ng hangin papunta kay Brokilda. Lalo itong nahirapang huminga at wala nang tigil sa pagsuka. Nang maubos ang pulbos, nagpasya na silang iwanan ng halimaw. Dahil sa kalagayan ng paa ni Lolo Igme, nahirapan silang bilisan ng paglakad. Panay ang lingon ni Zack sa likuran para bantayan kung sumusunod pa ang aswang sa kanila. Panatag na siya nang makitang hindi na sumunod si Brokilda. Itinuunan niya ang atensyon sa kanilang unahan. Nagpatiunan na rin siya para tabasin ang mga damo nang hindi na gaanong mahirapan si Lolo Igme sa paglakad. Matapos ang ilang minuto, natanaw na nila ang patay na lupa. Napangiti na sila dahil nakaramdam ng pag-asa na makakaalis na sila sa lugar na yon. Pero bago pa sila makarating, nakita nila si Brokilda sa unahan na parabang kanina pa naghihintay. Kahit puro pinsala na ang katawan nito, ay matikas pa rin ang tindig. Naniningkit ang mga mata ni Brokilda habang pinakikiramdaman ng paligid. Pilit nitong inaalam kung saan naroroon ang mga mutya. Pinakiramdaman nito ang enerhiya. Nang matuntunan ni Brokilda kung nasaan sila, bigla itong tumindig ng diretsyo. Matalimang tingin sa kanila at ipinakita pa ang matutulis ng ngipin. Itinaas na rin ito ang kamay at iginalaw-galaw pa ang kuko na parang dadagit ng biktima. Paano siya nakarating dyan? Hindi naman natin siya nakitang lumipad Sa haba ng bias niya, hindi na natin mapapansin ang bilis ng kanyang lakad. Hindi na nakapagtatakang nauna siya. Mukhang ayaw talaga niya tayong palisin dito. Eh di magkamatayan Dapat pala tinuluyan na natin siya kanina habang nanghihina pa siya dun sa pulbos Lolo Igme, meron pa ba kayo nun? Wala na. Inubos ko na kanina. Akala ko kasi matutuluyan na siya doon. Pero malaki na ang pinsala niya sa katawan. Puro sugat na siya Kaya kaunti na lang din ang lakas niya. Kaya na natin yan. Pagtulong-tulungan na natin. Naunang umatake si Jerry nang bigla niyang tiradurin si Brokilda pero hindi ito ininda ng aswang. Nakaramdam ng takot si Jerry nang umabante si Brokilda. Napatras sila nang makitang lalong nagkulay pula ang mga mata ng aswang. Panay rin ang tulo ng malapot itong laway na nahahaluan ng dugo. Nang magsimula ng tumakbo si Brokilda papunta sa kanilang kinaroroonan, nagsimula na silang mataranta. Napahawak si Jerry sa kwintas niyang mutya ng hangin at dahil sa takot ay napabulong na siya. Tulungan mo kaming talunin ng alimaw na ito. Sabihin mo sa akin ang dapat kong gawin. Sasalubungin ko siya ng aking itak! Zack, huwag ka magpadalos-dalos. Bumalik ka dito, hoy! Matigas ang ulo. Hindi talaga nakikinig ang batang yan. Dahil sa bulong ni Jerry, parang nakinig sa kanya ang hangin. Humihip ito ng marahan sa simula hanggang sa lumakas. Iniangat nito sa lupa si Zack. Itinulak siya ng hangin para maitarak niya ng husto sa dibdib ni Brokilda ang hawak niyang itak. Umatungal na matindi ang aswang at ikinawag pa ang kanyang kamay. Hinablot nito si Zack at saka ibinalibag. Napaigik ang binata nang bumagsak sa lupa. Kagad naman siyang nilapitan ng mga kasama. Napigla pa sila nang tumusok sa lupa ang itak ni Zack matapos bunutin ni Brokilda at ihagis. Kahit malalim ang sugat ng halimaw ay patuloy pa rin itong sumusugod. Sinalubong naman ni Jepoy ng malakas na hagupit ng latigo na buntot pagi. Pero sinipa lang siya ni Brokilda. Tumilapon din siya at tumama sa isang punong nakatumba. Pinaulanan naman ni Jerry ng bato ang aswang gamit ang kanyang tirador. Pero kahit tinamaan ito ay hindi na rin iniinda. Patuloy lang sa paglalakad na palapit ang aswang. Ang kunat niya, hindi pa mamatay. Ano bang pwede namin gawin, Lolo Igme? Hindi ko talaga alam.
Ngayon ko lang nakasagupa ang aswang na yan. Sandali. Nakikita niyo ba yung kwintas niya? Isa yung mutya. Kumikinang. Kanina ko pa yan napapansin na kumikinang sa tuwing inaatake siya. Baka yan ang mutya ng tubig ng buhay. Baka yan nga ang kailangan natin kunin para mawala ng kapangyarihan niya. Wala rin naman siyang kinikilala eh. Hindi na siya tao. Hindi na rin aswang. Isa na siyang halimaw. Baka kapag kinuha natin ang mutya ay tuluyan na siyang mamatay. Paano natin kukunin? Ang taas niya oh. Isa siyang higante. Hindi naman mapatumba. Susubukan kong tiradurin hanggang sa mawasak. Ginawa ni Jerry ang plano niya, pero nakailang tira na siya ay hindi umiepekto. Hindi nababasag ang mutya ng aswang. Lumiliwanag lang ito na parabang nagbibigay ng panangga para hindi mawasak. Hinihingal na si Jerry sa pag-atake hanggang sa huminto muna siya. Pero nakakuha ng pagkakataon ng aswang. Hinablot niya ang binata at saka hinawakan ng maigpit. Napasigaw sa sakit si Jerry dahil ramdam niya ang mga butong pinipiga. Dahan-dahan siyang inilalapit ng aswang sa bibig para lapain. Nang hindi na makatiis si Jepoy sa kanyang nakita, at dahil na rin sa inis niya sa kanyang anting-anting na sa tingin niya ay walang silbi, hinubad nito mula sa pagkakakwintas at saka ibinato ng malakas sa aswang. Saktong tumama ito sa mutyang nakakwintas kay Brokilda. Pumalingaw-ngaw ang anting-anting na nagpabingi sa aswang. Nabitiwan nito si Jerry para magtakip ng tenga. Dahil sa lakas ng tunog na ginagawa ng anting-anting, napahawak ang aswang sa kanyang ulo. Sinabunutan niya ang sarili dahil iniinda ang matinding sakit sa ulo. Nagsimulang magbaga ang anting-anting ni Jepoy dahilan para umatungal si Brokilda dahil napapaso sa init na dulot nito. Pilit niyang inaalis ang anting-anting na dumidikta sa kanyang dibdib, pero hindi niya mahawakan dahil sa sobrang init. Napaupo na siya sa lupa at maya-maya ay namilipit hanggang sa mapahiga. Unti-unting nagbabagong itsura ni Brokilda. Hinihigop ng anting-anting ang kanyang lakas. Dahan-dahan siyang pumapayat hanggang sa maging butot balat. Tuluyang nabasag ang mutya niyang suot at parang banga na naglabas ng tubig. Umagos ito sa buong katawan ni Brokilda at para itong asido na unti-unting lumulusaw sa halimaw. Nakita nila ang pagkalusaw ng aswang na Amazona hanggang sa maging kalansay na lang ito. Nang tuluyan ng namatay si Brokilda ay huminto na sa pagtunog ang anting-anting. Hindi na rin ito nagliliwanag. Bumalik na sa normal ang anting-anting ni Jepoy. Wala na ba siya? Patay na ba siya? Malamang. May nakita ka bang kalansay na humihinga pa? Kunin mo yung anting-anting mo, pre. Ayoko nga. Nakita mo naman kanina na nagbabagay yan eh. Kung mapasok ko. Hindi ka sasaktan ng anting-anting mo dahil kilala ka niya. Sige na, kunin mo na. Tapos ilibing natin si Brokilda dito sa patay na lupa para hindi na muling bumangon. Wasak na ang mutya ng tubig ng bahay. Wala na siyang pagkakapitan pa. Pagkakuha ni Jepoy sa anting-anting niya, tulong-tulong sila sa paglilibing sa kalansay ni Brokilda. Pagkatapos ay naganap sila ng mapagpapahingahan. Hinilot naman ni Zack ang paa ni Lolo Igme na napilay sa kabinendahan ng tela mula sa t-shirt niyang pinunit. Sa kakahuyan na sila nagpalipas ng gabi. Nang sumapit ang umaga, nagising sila dahil sa sikat ng araw na tumatama sa kanilang mukha. Nagsimula na silang maglakad para umuwi. Sa daan ay nakakita si Jerry ng puno ng saging na may bunga. Tiniba nila yon at kinain ng mga bunga na hinog na. Habang naglalakad nang marating nila ang ilog, naligo muna sila para malinisan ang sarili. Tinanggal nila ang mga mantsa ng dugo sa kanilang damit. Ilang minutong pagpapahinga ang ginawa nila saka muling naglakad hanggang sa makauwi na sa bahay ni na Lolo Igme. Naabutan nila na naghahain ang ina ni Zack para sa pananghalian. Matapos silang alukin na kumain, dali-dali silang dumulog sa hapag at nagsikain. May hinay-hinay sa pagkain. Baka mabulunan kayo niyan. Nakaligtas nga kayo sa mga Amazon ng aswang mamatay naman kayo sa pagkabulon. Naku mga batang ito. Pakiramdam ko po kasi, 1 linggo akong hindi kumain eh. Sa sobrang pagod at sa sobrang gutom ko,
Akala ko hindi ko nakilala ang kanin eh. Ako rin. Kahit akala ko umay na ako sa paksiw pero masarap pa rin talaga pag matagal kang hindi nakakakain. Nagagawa niyo kumain talaga at namnamin pa ang kinakain niyo kahit galing kayo sa bakbakan? Hoy bakit? Ano naman ang masama? Ako kasi, naalala ko yung mga nangyari. Lalo na yung pang-adobo cut mo sa Amazonang aswang. Bilis mo makamove on ha? Huwag mo na lang ipaalala. Nasa tiyan ko na yung kinakain eh. Baka mamaya ibalik ko pa to palabas. Ikaw talaga oh. Dahil sa mga kwentuhan nila, napagalitan si Lolo Igme ng kanyang anak dahil kung saan niya dinala ang tatlo. Kahit anong paliwanag na matanda sa ina ni Zack ay hindi pa nito nakalusot sa galit. Kaya sa huli ay hinayaan na lang niyang magalit ito. Lumipas sa mga araw at balik na sa normal ang kanilang buhay. Kapag may pagkakataon, sumasama sila sa kanilang lolo para lalo pang paggusayin ang paggamit ng kanilang mutya at anting-anting. Kagaya ng palaging ginagawa ni Zack kapag gustong manghuli ng isda. Nagpunta siya sa ilog para mamana. Palusong pa lang siya sa tubig nang marinig ang matinis na sigaw ni Jepoy. Magkasama ang dalawang kaibigan niya at nakakunot ang noo niyang tiningnan sila. Oh, anong ginagawa niyo dito? Manghuli ng isda kasi gusto ko rin bang iyaw. Bakit parang ang sama ng tingin mo? Bakit, bawal ba? Pag-aari mo ba yung ilog? Wala akong sinasabing ganyan. Grabe kasi ang tili mo eh. Teka sandali nga, naalala ko pala. Matanong nga kita ha. Di ba kinidnap ka ng mga Amazona? Maliban doon sa naliligo kayo ng sabay-sabay, anong nangyari pa? Nangyaring ano? Di ba naiirita ka sa mga babae? Bakit sa mga Amazona hindi? Parang type na type mo sila eh. Huwag mo sabihing Amazonang aswang ang gusto mo ha. Hindi ah. Nagpapanggap lang ako ng gusto ko sila. Naalibadbaran nga ako sa kanila eh. Mga manyak sila. Biglang napatili si Jepoy nang umalingaw-ngaw ang kanyang anting-anting. Kagad silang napatingin sa paligid. Sa kabilang banda ng ilog ay nakita nila ang isang babaeng seryoso kung makatingin sa kanila. Carla Lou! Amazonang aswang? May natira ba sa kanila? Akala ko inubos na ni Brokilda lahat ah. Oh, bakit kayo nakatingin ganyan sa akin? Ayun ang aswang oh, nasa kabilang pampang. Paring Jerry, naiisip mo ba yung naiisip ko? Oo, naiisip ko nga. Gawin na natin. Gusto ko makakita ng sirena sa ilog eh. Ako rin eh. Tara. O bakit? Ano binabalak nyo? Ayoko na mga ganyang tingin ha? Pinagtulungan ng dalawa na ilublob sa ilog si Jepoy. Tili ng tili ang kanilang kaibigan. Tinigilan lang nila ito nang magmakaawa na. Sabihin mo nga, kailan ka pa bakla? Sorry na! Inborn to! Kaya nga nakasundo ko ang ibang Amazona kasi chinika ko about sa beauty nila dahil kung hindi, nasa tiyan na nila ako ng oras na yun eh. Hindi nyo na ako makikita. Langya ka. Kaya pala nauuli kong pumipilantik minsan ng daliri mo tapos bigla ka na lang tinitigasan ah. Bakit di mo sinabi? Nilihim mo pa. Tabi-tabi pa naman tayo matulog minsan kapag nandun kila Jerry. Eh ayokong sabihin kasi baka itakwil nyo ako eh. Saka hindi pwedeng malaman ng family ko, lalo na si Papa. Alam niyong galit yun sa mga sirene. Saka, excuse ha, di ko kayo tataluin. Di ko kayo type no. Siguraduhin mo lang ha. Kasi kung hindi, ipapalunok ko sa'yo yung anting-anting na nakasabit sa leeg mo. Ay, huwag naman ganun. Napaka-harsh. Bigla na namang tumili si Jepoy at nabatukan na ng dalawa. Itinuro niya ang nakitang babaeng nasa kabilang pampang. Nasa tabi na nila ito. Sa pagkabigla nilang tatlo, napatakbo sila palayo. Agad na hinugot ni Zack ang kanyang itak sa kaluban at itinutok sa babae. Huwag kang lalapit! Kayang-kaya kitang tatadin kahit giniling pa. Ano ba kailangan mo? Ay lintik! Mapula ang mga mata! Aswang nga! Hindi ka sasantuin ng tirador ko! Halika! Lapit ka! Nanlaki ang mga mata nila nang biglang tubuan ng pakpak sa binti ang babae. Pagkatapos ay biglang lumipad palayo. Sinundan pa nila ito ng tingin habang lumilipad sa himpapawid. Nakita nilang may mga kasamahan ito. Bagya silang tumigil sa paglipad at tumingin sa kanila ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsialisan na rin sila.
Ay, ang weird. Nangyari. Ano yun? Nagpapaalam? Di man lang nag-isplok kung ano ang kailangan? Baka iniwan na nila yung baryong yon. Baka gusto lang nilang sabihin na aalis na sila at hindi na mangangambala. Minsan, balikan natin yung lugar na yon. No way! Bakit ba gusto mo dun? Doon ka na kaya tumira? Sa ayaw at sa gusto mo, babalikan natin yon after 10 years kasi magre-recharge tayo ng mutya. Iniisip ko nga kung ngayon wala na tayong lalabanan ng mga aswang. Ano pa bang gagawin natin sa mga mutya natin? Ngayon alam ko na. Kaya natutulog ang mutya at anting-anting kasi hindi nagagamit. What if mag-albularyo na lang kaya tayo para hindi na tayo pumunta-punta dun sa kuweba para gisingin ang mga ito? Ang garay! Wala naman silang mata pero natutulog. Yung kay Zack may mata, 4 pa. Ay, oo nga. Sorry naman. Di, ikaw na lang pala ang pumunta dun sa kuweba after 10 years. Ako, mula bukas, maghanap na ng magmamana nitong anting-anting ko. Di naman ako nito kayang gawin tunay na babae. Aanin ko pa to. Pwede ka naman tulungan para maging tunay na babae, di ba Zack? Ha? Paano? Madali lang. Gamit ang itak ni Zack at ang tirador ko, pupuntirehin namin yung iyo. Uy, huwag naman ganyang paraan. Hindi magandang biro yan ha. Mga walang hiya kayo. Muwi na nga kayo. Nagabulan sila sa ilog at nang maabutan nila si Jepoy ay muli nilang inilublob sa tubig. Pinagbabatukan pa nila ito bago pakawalan. Pagkatapos ng kulitan ay sama-sama silang nanghuli ng isda. Umuwi silang may dalang pang-ulam. Wakas!